1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8. Ang title natin is Ang pag-ibig. Ang pag-ibig. Okay. Bakit natin nilagay yung love? Kasi, araw ng puso. Heart Day. Heart Day? Heart Day kahapon. Kaya marami mga lovers na nag-celebrate. Sino mga bata nag-celebrate ba kayo sa school? Oh. Okay. Sila lang. Sila lang nag-celebrate. Okay. Nandiyan na po ba kayo? Amen. Say amen? Amen. Okay, ang introduction natin. Ano ba pagkakaintindi nyo to sa pagmamahal? Pagmamahal ba na Hindi kailangan ng kapalit. kailangan o hindi kailangan ng kapalit? Pag sinabi bang love, kailangan mag-girlfriend lang ba? At asawa lang ang ibig sabihin ng love? Lahat kailangan ng love. Amen po? Okay, verse 4. Nandiyan na kayo? English na tayo. Kinuha ko to sa New King James kasi maganda ang New King James. Maintindihan. Yung King James medyo ano. Okay, verse 4. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. Is not puffed up. Verse 5. Does not behave rudely. Does not seek its own. Is not provoked. Thinks no evil. Verse 6. Does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Verse 7. Bears all things believes, all things hopes, all things endures, all things. Verse 8. Love never fails, but whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. Okay, ready na kayo? Yes. Okay, Tagalog. Verse 4, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi maiitim, hindi mayabang, hindi mapagmataas man. Hindi, verse 5, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Verse 6, hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Verse 7, ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Verse 8, matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, itigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, mawawala ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Kaya importante ang pag-ibig. Hindi po? Okay, let's start. In the Bible, love, specifically agape, is defined as selfless, unconditional, and sacrificial. Commitment to the being of others modeled by God's character rather mere emotion. Ibig sabihin ito, yung character ng Diyos. Ibig sabihin na nasa Kanya ang pagmamahal. Kung alam nyo ang character ng Diyos, sino nakakalam ng character ng Diyos? Lahat tayo. Kasi kung hindi nyo alam yung character, yung nananatili sa inyo, hindi nyo kilala kung ano kayo. Kung may ginagawa kayo mabuti, yun ang character na yun. Kung kayo'y matapat, character ni Lord yan. Kung kayo'y matulungin, character ni Lord. Kung kilala nyo na si Lord. Yan ang ano ng God, ang character niya. Kaya yung character na nasa sa atin ng pagbabago, yun ang character niya. Amen po? Okay, number 1 na tayo. What are the characteristics of love? Ano ang katangian ng pag-ibig? Makikita natin yan sa 4:6. Nabasa na natin yan, pero hindi na natin ilalaborin natin para matandaan. Talagay natin sa Tagalog para nakaugad sa pagiging magtiis,
mabait, Hindi makasarili. hindi makasarili, at walang kondisyon na madalas na nilalarawan bilang mapagmahal, tapat at mapagmalasakit. Ito, pagbibigay, pag-unawa, kahinaan, at walang hanggang suporta sa kabila ng mga pagsusubok. Okay, gagawin na natin yung number 2 muna tayo. What are the main characteristic of love? Ano ang pangunahing katangian ng pag-ibig? Amen? Okay, this is yung mga katangian, yung pinaka-main. Narito ang pangunahing katangian ng pag-ibig. Yung walang kondisyon. Unconditional yung nakalagay doon, di ba? Agape ang tawag doon. Ang pag-ibig ay hindi nakabase sa ano ang makukuha, kundi sa kusang pagmamahal. Nagagawa po ba natin ito? Ito ang agape, hindi katulad ni Kristo na namatay sa sakro. Ngayon, babayad ako. Manginginig ako sa iyo. Hindi siya gano'n. Hindi siya nanginginig ng kapalit. Hindi nga tayo ginagawang robot eh. Tingnan po, ang conditional ng pagmamahal. Ganun ang mga magulang. Tama po ba? Pero yung mga bagong generation ng mga magulang, iba ang ginagawa sa mga anak. Pinababayaan, tinatapon, hindi yan ang conditional yan. Ang totoong magulang, kahit ano suwain, pasaway, minamahal pa rin ang anak. Hanggang sa mapagkabo. Ano po? Amen. Okay, number 2, mapagtiis at mabait. Patient and kind. Hindi madaling magalit at mapapakita ng kabutihan sa lahat ng pagkakataon. Ito ang ating nangyayari sa atin kung tayo hindi pa nagkakasala. Perfect tayo kasi ang kasama natin lumalakad ay si Father God. So dahil nagkasala tayo, yan ang dapat natin matutunan. Pagtitiis. Nakatingin si baby o nakakatuwa. Pagtitiis na siya. And then, number 3, tapat at tapat na suporta, faithful and supportive. Hindi nagtatala, mali o nagtatanim ng galit. Bagkos nagtitiwala at nagpapakulang ako ng nagpapakita ng katapatan. Ito ang kadalasan natin na dapat matutunan. Kapag ka nagagalit kayo, huwag kayo magtatanim ng galit na tatandaan yung pinagalitan yung tao. Matandaan, hindi ka makakalimutan. Hanggang sa, wala ko lang muna hindi kita makakalimutan. Mali po yan ha, yung mga word ng mga sinauna na hindi natin naiintindihan, patuloy natin natututunan marinig. Huwag natin gagawin kasi hindi nararapat. Kailangan hindi tayo nagtatanim ng galit. Kasi siyempre kung tinanim mo yung galit, ano po ba? Ha? Nagiging lalo masama, di ba? Kapag nagtanim kayo ng palay, anong bunga? Ano ng palay? Anong bunga? Palay, di ba? Yung palay na tinanim mo seed, palay lalabas ng bigas. Tayo pag nagtanim ng galit, ano labas? Nagiging masama tayo. Diyan tayo papasok na naging ganti. Diyan papasok yung nakakapatay. Tama mo ba? Kasi sobrang galit, nagtanim ka, nagbubunga ng marami. Alam naman yung pagtanim mong ganyan, isa lang ang nagbunga. Ganun ba yung palay? Marami. Ganun din pag nagtanim tayo ng galit, maraming bunga kanyan. Pag-iganti, hindi pagkakataon, marami na. Kaya alisin, hindi dapat yun. Ang dapat ay magtiwala. Of course ay magtiwala at magpakita ng katapatan. Amen po? Number 4, hindi makasarili. Ano ba itong makasarili na to? Selfless, self-seeking. Hindi nahanap ang sarili kapakanan at mas inuuna ang ikabubuti ng minamahal. Amen po? Dapat natin maintindihan yung ating pagiging selfish. Sino dito ang selfish? Mahilig sa fish. Dati, selfish kami. Lahat tayo selfish. Yung mga hindi nakakakilala kay Kristo, kahit Kristo na kayo, pag selfish kayo, naramdaman nyo na
Kung lalabas na sila lang. Ano? Selfish yun. Bigyan nyo ng freedom. No? Hindi na ibig sabihin freedom eh, yung mawala ng kutsilyo, makaano. Hindi yun na ibig sabihin. Freedom na titiwala kayo dun sa tao. Anak, hindi mo magagawa yung masama. Nagtitiwala ako sa iyo. Ibig sabihin, hindi selfish ang magulang. Kasi yung ibang mga magulang, hindi na pinag-aaral. Doon na lang sa bahay. Tulog na siya sa kwarto. At huwag ka lalabas at huwag ka makikipag-usap. Anong tawag doon? Selfish. Selfish. Hindi naman ang Panginoon inilagay tayo rin sa mundo na hindi na tayo makakawalan. Amen? Pero we have a freedom to choose. Tama po ba? Amen. Okay. Number 5. Mapag-malasakit, compassionate and caring. Ang pag-ibig ay nakikita sa gawa. Emotional, physical, emotional bonding, at pag-unawa sa pangangailangan ng iba. Amen. Tama po ba? Amen. Hindi kayo nagiging bato. Sinong bato nito? Ibig sabihin, nakikita ito na nakikita. Oh, bato ba? Marami. Marami. Bato, wala. Patugan. Yung puso niyo pagkabato, ibig sabihin, nakikita niyo na yung mga magulang niyo. Pagod na pagod sa kalalaba, pagod na pagod sa ano, walang hanggang tumutulong. Sa kanilata, natutulog. Tama po ba? Amen. Ang tawag doon is, bato. Delikado po yun. Kailangan, kapag ang mga magulang nagtatrabaho, mga nanay naglalaba, kumikilos kayo, naglalaba na si nanay, kailangan magbunas na tayo para hindi lilit ang ulo. Magayos na tayo sa ating ano. Tama po ba yan? Amen. Ganito ng mga magulang, pagka alam nila na may ginagawang mabuti ang mga anak, binibigyan natin ng suporta. Kinikare din natin sila. Hindi po. Hindi naman ibig sabihin, puro ang mga anak ay masasama. Meron din sila kabutihan. Kailangan din ibabalik din natin mga magulang, ang kabutihan ang ginagawa ng mga anak. Amen. Kaya pagka ginagawa mo ang mabuti, meron kayong natatanggap sa mga magulang. Ayan po? Okay, number 6. Matatag, enduring faithful. Ang tunay ng pag-ibig ay nagtatagal, everlasting, at hindi nawawala kahit sa panahon ng hirap. Ibig sabihin nito, yung pagmamahal nyo, talagang nagtsatsaga. Umahaba ang pagsasama. Ibig sabihin mga pagsasama ng mga magulang sa mga anak. Mag-asawa, ang mga pagsasama nila ng pagka nagtsatsaga sila. Lalong umahaba ang pagsasama. Sa hirap at ginawa ngayon. Ganun din ang mga anak. Tama po ba? Kapag nakikita nyo nahihirapan ng mga magulang sa pagtatrabaho, huwag mong aksayayin na hindi mag-aral ng mabuti. Pero may pinagsabihin ako kanina doon, talagang ang tigas ng ulo, hindi rin talaga sa ito. Wala ako magagawa kapag hindi kayo sumunod, kapag pinagsabihan kayo, maging ka dahil ang Diyos ang magiging gabay nyo sa buhay. Tama po ba? Pag wala ang Diyos sa buhay nyo, hindi nyo mararating yung pupuntahan nyo tagumpay. Tama po? Amen. Dahil maglilis kayo ng landas. Gusto nyo lumiko sa kaliwa? O sa kanan? Straight na. Kailangan ng straight line papunta kay Lord. Dahil yan ang daan papunta sa tagumpay. Tama po? Amen. Amen. Okay. Next na tayo. What is love? Ano ba ang pag-ibig? Alam na natin ang iba yan. Pero, explain natin. God is love. Makikita natin yan sa 1 John chapter 4, verse 19. Makinig. Para matandaan nyo yung mga verses na yan, importante para magkagtanong sa inyo. Paano mo nalalaman na minahal ka ng Diyos? Ayan o. We love because He first loved us. Tayo umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya yung mga kanta kanina ibubuhos natin yung awitin para sa Kanya dahil iibig tayo sa Kanya. Iibig pa kayo sa Diyos? Amen. O iniibig niyo yung sarili niyo? Sino iibig niyo sa Diyos? Sana. Kailangan ibigin natin ang Panginoon. Amen po? Makikita rin yan sa
1 John chapter 4 verse 16. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God and God is there. O Tagalogin natin para makita nyo. Nalalaman natin tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayo nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. O ibig sabihin kapag punong-puno kayo ng pag-ibig, hindi ibig sabihin pag-ibig ito ng mundo, ha? Hindi ibig sabihin, kasi ang pag-ibig na sinasabi ng mundo, May kapalit. ginagawa ito yung gusto ng mundo. Kung ano ginagawa ng mundo, sayaw dyan sa TikTok, sayaw dyan sa ano. Ayun, minamahal nyo yung mundo. Pero kapag minamahal nyo ang Diyos, lumalayo kayo sa mga delikado. Tama po ba? Amen. Yung mga pagpanunood ng mga hindi magagandang pinanonood, itong mga batang to, alam ko dapat mag-ingat yung mata, yung mga pinanonood ng mga malalaswa, diyan nagsisimula sa mga edad nyo. Kapag may mga kaibigan kayong ganyan, lumayo kayo kasi hindi tama yung tinuturo sa inyo. Tama po ba? Kasi ganyan edad, itinuturo na ng mga enemy. Kasi inosente kayo. Hello, nakikinig po ba tayo? Amen. Lahat ng tao dumaan sa inyong edad. Yan yung para sa inyo to, lahat ng ginagawa ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Ay paulit-ulit tayo nakakasala, pinapatawad tayo. Pero huwag natin abusuhin kasi pag tumating ang panahon, ay hindi na ka magpapatawad. Kukunin na lang niya yung nananatiling pagmamahal sa kanya, na sumusunod sa kanya, at maiiwan yung pabalik-balik na babalik. Maiiwan at that time pagdating ni Jesus. Gusto niyo ba maiwan? Hindi. Kaya ang pag-ibig ng Diyos, habang nandito pa tayo, patuloy natin na ihingi ng patawad ng Lord. Kasala na naman ako. Nakapag-away na naman ako, Lord. Lord, ito na naman ako. Hindi niyo sasabihin niya sa tao, kay Lord lang, Lord, patawarin mo ako. Hindi po ulit ako. Kahit pa ulit-ulit. The more na sinasabi natin ang bibig, ang tawag ko, kinukonfess, ay lalo kayong maliligtas. Pero pag tinitinay nyo na, ay, wala akong kasalanan dyan, mabait ako, the more na hindi kayo nagsasabi ng totoo. Tama po ba? Kaya yun ang sinasabi. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Intindihan niyo ba yung mga sinasabi ko? Hindi niyo itatanong sa akin, Sister, paano ko po malalaman na mahal ko ng Diyos? Kaya ka sa langit. Hindi bakit. Bubog yun eh. Paglabas mo dyan, tingnan mo yung langit, ha? Pag nakita mo yung langit, kung hanggang saan ang start at ang katapusan, at kung nakikita nyo, ganun ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kitingin kayo sa langit, ay, Lord, walang hanggang yung langit, lang ang ending ng langit. Ganun ang pagpapamahal ng Diyos. Amen po? Amen. Dahil ang tubig, ang dagat, kapag ka natuyo, matuyo yan, hindi mo na makikita na talagang may katapusan. Pero ang langit, tama ba ba? Ang langit, tingin ka sa langit, Lord, sa lahat ng pag-ibig mo. Walang katapusan, walang ending ang iyong pag-ibig sa atin. Amen po? Amen. Okay. Next pa natin, Isaiah 49, verse 15-16. Can a mother forget the baby and her breast, and have no compassion on the child she has borne, though she may forget, I will not forget you. See, I have engraved you on the palms of my hands. Your works are ever before me. Okay, ang sagot ni Yahweh. Kilala niyo si Yahweh, si Father God. Malilimot kayo ng inan ang sarili niyang anak. Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal. Kung mayroon mang inang lumimot sa kanyang anak, hindi ko kayang kalimutan kahit
sandali po lang. Hindi po kayo. Okay? Verse 16, Jerusalem, hindi kita malilimutan. Pangalan mo ay nakaukit sa aking mga palad. Remember that, ang mga magulang natin, ang mga nanay, pwedeng makalimutan na sa damit ng kanyang mga anak. Pero ang Diyos, hindi tayo nakasulat sa mga kamay niya, kapalan niya ang mga pangalan natin. Hindi tayo makakalimutan. Kaya pag sinasabi niyo na, Lord, nakalimutan mo ako. Hindi ka makakalimutan, eh nga ang ano, yung Jerusalem is family. No? Nakasapalan ng Diyos ang iyong mga pangalan. At hindi ka makakalimutan kung ano yung tsura mo, kung ano ginagawa mo. Alam na ng Diyos. Amen? Kahit nakadamit ka pa, kitang-kita ang kaloob-loob mo dahil siya ang gawa sa atin. Amen po? Amen. Yan ang pangako ng Panginoon ni Father God, si God ang nagsalita niya. Amen po? Okay. Conclusion. When you love God, you will love people. Love is so mysterious, but if you know it, it will be amazing. Because you will feel the heart of the Father God. Tandaan natin, ito yung pagmamahal. Kapag mahal mo ang Diyos, kapag mahal mo ang Diyos, talaga mapapatunayan niya ng tao kung talaga, ay, mahal niya ang Diyos. Bakit mo nalalaman mahal siya ng Diyos? Kasi dinamahal niya ang mga tao na hindi naman niya kilala. Amen. Hindi naman pa pwede na, maling ko na lang itong best friend ko. Kasi best friend ko siya. Pero hindi ko alam yung best friend mo, itatakot ka rin. Binitray ka rin. Nakita mo si Jesus, may isang disipulo siya binitray. Binenta siya. Kaya ang pagmamahal ng Diyos, kapag kami namahal mo, oh Lord, salamat sa pag-ibig mo, mahal kita. Kapag kami binibigay natin sa Panginoon, babagsak natin, bababa ng Panginoon yung pagmamahal niya, punong-puno. At lahat ng makikita nyo, lag na lag mo, kaya lagi kayo nakangiti. Ang mga tao lang, bakit na lagi nakangiti? Nakapasok ka, ha? Kasi yun ang pagmamahal na tatanggap mo. Pero hindi mo napapansin, ang Diyos ang nananatili ng pagmamahal na yan na nasa sa iyo. Kaya po, so ngayon, mararamdaman mo ngayon, kaya yung iba, sinasabi na, Lord, hindi kita maramdaman dahil yung pag-ibig mo ay hindi pa sapat sa akin. Hindi ka lang mararamdaman mo yung book ng Panginoon. Tama po ba? Amen. Dahil ang puso mo kapag tumitibok pa, ramdam na ramdam niyo ang puso ng Panginoon. Pero kapag gumagawa ka ng masama, ibang kritik ng puso ang maririnig niyo. Nag-iisip na kayo ng kasamaan, gagawin ko yan, gagawin ko ito. Hindi tintig yan ng Panginoon. Tintig yan ng ano? Kaaway. Ng kaaway. Kaya lalayo tayo kapag na pumapasok na sa isip nyo na bumantay tayo, ganito natin, susukin natin, o something na gano'n, gagawin natin. Pinakamasama idea yun. Tama po ba? Amen. Dahil hindi sa karakter ng Panginoon ang kanyang pag-ugali. Pero pag mahal natin ang Panginoon, automatically ang lahat ng tao. Magkasimilala ba tayo? Amen. Hindi. Ngayon lang tayo magkakakilala dahil pinagtutulong tayo ng Panginoon. Ang pagmamahal niya, ibinigay sa inyo. Ang bawat isang nararito, ibinigay sa inyo. At patuloy na nagkakakilala. Parang kala mo matagal na tayo magkakakilala. Tama po ba? Pero kung hindi tayo Kristiyano, ano nararamdaman natin kapag meron tayong kausap? Sino yun? Ano? Plada. Sa plada. Sino ka ba? Nalaitin pa natin, di ba? Pero, salamat sa Panginoon dahil ginawa tayong pantay. Hindi na natin nalalaman na kung sino mayaman at kung sino mahirap. Pantay-pantay dahil sa Panginoon. Amen po? Ganun din ang mga kabataan. Huwag kayong paglalait, porque may mga pera ka mga magulang nyo, kung kayo yung mga pera, huwag mong aapihin yung mga kaklase na kaibigan nyo, kakilala nyo, or tutuksin, bubulihin,
Hindi maganda ang gawa niya. Hindi yan ang pagpaibig ng Diyos. Okay? Walang pag-ibig daw pagka nagbubuli kayo. Tama po ba? Amen. Ang pagmamahal na ibinibigay ng Diyos ay pag-unawa sa mga kaibigan, kapatiran, kasama sa bahay, kapag ka nagsusumbong. Alam niyo ba yung sumbong? Tuyo. May toyo o patis? Ha? Toyo! May toyo. Kung may toyo, lagyan natin ng suka para maging malinaw. Tapos lagyan natin ng sili. Ha? Adobo na sister. Ha? Adobo. Lagyan natin ng sibuyas, bawang. Tapos pakuluan natin. Ang ibig sabihin, kapag ang tao na sa anong ginagawa? Unawain. Aanuhin ba siya? Sasalubungin? Pagkabiro ko, wow! O, salubungin mo para sa O baka mabaya gawin ka, in Jesus' name! Tapos magkakatawa yun. Ha? Kasi ang mga kapagbayan may dumarating na period. Ha? Period 1, period 2. Okay? Pero ang mga kalalakihin, mayroon din yan. Oo, meron sister. May tulo din yan. Kaya kailangan, kapag may tulo ang lalaki, unawain din. Layo na muna at magbasa sa susunod. Lord, ituloy mo siya. May humawak na naman sa kanya. Salamat po ba? Amen. Salamat po ba sasabihin sa Panginoon? Amen. Kapag nakikita or natutuwa rin kayo, salamat Panginoon dahil tinulong mo siya. Ha? Walang nagpapasalamat na gano'n. Ang lagi natin iisipin, Panginoon, bigyan mo ng kaunawaan at malinaw na pag-iisip. Hindi natin maaari kasi ang nangyayari sa mundo. Hindi natin nakikita ang mga espiritu naggagala-gala dyan. Tama po ba? Amen. Okay. Tapos na yung ating tandaan natin, ang pag-ibig ay Unconditional. Diyos. hindi dapat natin isipin na mahal ko siya kasi may binibigay siya. Kahit wala siyang binibigay. Mahal niyo Kasi pag yun ang pagmamahal. Mahalin niyo dahil ang pag-ibig ay si Lord. Amen. Itiniti ko na lang ay okay Lord. I love them. I love them because there's nothing. Mas mamahalin niyo may mga wala kaysa nga meron. Kasi yung mga meron, isipin naman na meron, lumalapit lang sa akin na kasi meron siyang Kristo. Tama po ba? Amen. Pero yung mga wala, hindi yung magsasalita kasi Meron siya. kahihiya ka rin sila. Pero ang pag-ibig ay is love. God is love. Amen. Oh, isipin nyo, babalik kayo dyan sa patient. Ang sabihin patient. Ano ba patient? Ano ba ito? Pasyente? Patient, mahabang pasensya. Ha? Hindi yung sasabihin, boom, 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 boom. Tama po ba? Amen. Patient. Amen? Okay, let's pray na tayo.